Hello, magandang araw po sa lahat. Ngayon ay nakapagbabalik naman tayo sa pagbablog dahil matagal-tagal po ang ating paghahanap ng mutya. Kaya medyo ang upload natin ay hindi siya araw-araw dahil yung mutya ay hindi araw-araw magpapakita. Kaya maghanap muna tayo para makakuha tayo ng mutya na galing po sa kabundukan at sa kabukiran na nagpaparamdam sa atin ang mga gabay na meron sa mga mutya. Kaya bago ko sisimulan ang kwentong ito ay huwag makalimot na mag-subscribe, mag-like at mag-share para maka-update din po kayo sa susunod kong mga videos. Ngayon po ang ating pag-usapan ay tungkol dito sa mutya sa nakakilala po ng mutya ng kuruakwak o itlog ng kuruakwak. Ito na po yan. Nakikita ko po ito sa tabi ng ilog. Pero hindi ibig sabihin nakuha ko sa ilog na maraming mga bato. Hindi. Nakukuha ko po ito sa mismong pugaran ng ibon. Ibon na tinatawag na kuruakwak. Kung nakakarinig na kayo na ang tunog sa ibon na ganun ang yan po ay isang ibon na palagi siyang naghahanap ng pagkain sa tabi ng ilog, tabi ng kanal o sapa. Nagkakain niya ng mga anumang insekto sa kagubatan. Yan po ay kuruakwak sa amin. Masarap po yan kainin, yung kuruakwak. At maraming klase yung kuruakwak. May mantik, may tighik, may... Yung mantik ay kasing katulad din yan sila ng itsura ng kuruakwak. Yung tighik ay ganun rin yan sila ang itsura. Ang mantik ay yung kanyang tuka ay parang manok. Maliit yung paa at mataas-taas yan, konti itim ang kulay at puti yung kanyang dibdib. Kaya ito po ang kanyang itlog na nagiging bato. Paano ko ba ito nakuha? Nakuha ko ito dahil nga nagpunta ko sa bukid. Maraming mga ibon doon na mga kuruakwak. Ay pinagmasdan ko kung saan sila nangingitlog at hinahunting ko dahil nga ay bago ko ito hinanap, meron akong nararamdaman sa paligid na may mga kakaibang mga enerhiya na galing po sa mga mutya. Kaya hinanting ko po ito. Hinahunting ko sa ilalim ng mga kahoy-kahoy, mga kagubatan, yung mga kalibunan. Ayun. Nakita ko siyang nakapatong doon sa kanyang pugaran. Ayun. Tiningnan ko. Pero hindi ko muna nilapitan dahil gusto ko na mahuli po yung ibon. Pagkagabi po ay pinuntahan ko. Nagdala ako flashlight para doon siya mismo sa kanyang pugaran na tutulog. Kaya ang ginawa ko pagkagabi mga alas 8 ng gabi, pinuntahan ko, dandahan kong pinaslightan yung kanyang pugaran at hinuli ko po yung kuruakwak. Pagkahuli ko, mayroon po akong nakuhang 3 pirasong itlog at yung isang itlog ito po ay bato at yung isa din yung dalawa din po ay hindi siya bato. Kaya paghawak ko sa kuruakwak ay katayin ko sana, kaso lang pagkuha ko sa itlog matapos ko siyang nahuli ay mabibigat po yung isa sa 3 piraso. Kaya ang ginawa ko dahil nga po ay mabigat yung isa, tinitesting ko muna yung kanyang itlog kung tunay ba na bato yung kanyang itlog. Ngayon, bato yung isa, yung dalawa ay hindi. Kaya ang ginawa ko para hindi mawala yung birtod ng aking nakukuha, pinakawalan ko po yung kuruakwak at ang kinuha ko lang yung kanyang
itlog na nagiging bato para hindi po mawala ang bisa ng kanyang kapangyarihan sa kurwakwak. Ayan. Sa nagtatanong kung ano ang gamit ito ay depensa at pampaswerte. Ang nagdadala ng depensa nito ay nagiging bato na siya at libon, hindi makikita, tagulilong. Tagulilong, panipas, pangubol. Dahil nga nagiging bato, kabal. Tagulilong, bihira makikita ang ganitong klasing bato na nagiging itlog na galing sa kurwakwak. Tagulilong. Panipas, pwede rin ito sa panipas. Dahil kung hindi matablan, liliwas yung bala. Kung anumang mga klaseng patalim, kahit hindi sa bala, basta lahat ng patalim, katulad ng itak, mga samurai, lahat ng mga makasusugat sa ating katawan, ay hindi masusugatan. Kaya proteksyon ito sa pangkalahatan, ang mutya ng kurwakwak. Ayan. Hindi mawala ang bisa dahil yung inahin ay pinakawalan ko para hindi mamatay ang enerhiya ng kanilang ginawa. Ngayon, ang paggamit ito, balutin mo lang ito ng pulang tela, ihabak mo. Proteksyon yan. Ang swerte nagdadala nito dahil nga itlog siya at yung kurwakwak magandang tingnan yan. At mayroon nga nagbuhay dito sa amin na mga kurwakwak, nilagay nila sa cage nila at pinapakain. Yung dumami na, pinapaamo nila at hanggang dumami na talaga. Masarap po yan kainin at napaka-attraction po yan tingnan. Kaya maganda yan sa swerte din. Kaya ito ay protection at swerte ang mutya ng kurwakwak. Iwan ko kung ano yan sa Tagalog, yung kurwakwak na tinatawag namin kurwakwak sa Bisaya. Ayan po yung kanyang itlog. Yung itlog niya hindi man yan masyadong malaki, mas malaki pa yung sa manok. Kung titingnan nyo yung aking kamay, ilang ano lang yan, isang pulgada at kalahati yata. Tapos yung lapad niya ay, tingnan ko yung lapad niya. Yung lapad niya ay isang pulgada lang, no? Tapos paghaba, ihaba natin ng ganon, ay isang pulgada at kalahati. Ayan po, at ang kapal niya ay oblong. Napakakintab po yung itlog ng kurwakwak. Nagtataka ako bakit ganito ang kulay. Yung kanyang kulay, yung dalawa na hindi nagiging bato, ang kulay niya ay puti na may pagka-blue. Ito rin ay may pagka-blue siya, oh. Bluish na may pagka-brown at may pagka-gray din. Maraming kulay. Maraming kulay. May pagka-gray, brown, dirty white. Ayan, may pagka-green din na may halo, nag-mix siya. Kaya napakabihira ka makikita ng ganito. Ayan po. Ang kurwakwak, bihira yan makakita ng bihira ka lang makakita ng kanyang itlog na nagiging bato. Maliban lang kung ikaw ay pinagbigyan ng inang kalikasan at yan po ay nagiging kinaiyahan mo o natural sa iyong katawan na palagi kang binibigyan o tinatawag na antingero na pinagbigyan na tuga sa Bisaya. Kung ikaw tugahan ka, para sa imo na ihatag na siya. Ayan po ang ibig sabihin. Kung sa Tagalog pa yan, kung para sa'yo yan. Kung ibigay, ibigay talaga yan. Hindi lahat ng tao binibigyan ng kaalaman dito sa espiritual na mga mutya. Ang espiritual kasi na mutya ay bihira. Bihira, tapos nagiging bato at pinadaan sa himinasyon at isip na katang-isip na magpaparamdam na hindi ordinaryong tao ang binibigyan, makakarinig, makakakita. Kaya tayo ay binigyan ng ganitong klaseng kaalaman na galing sa kalikasan at inang kalikasan at higit sa lahat sa ating Panginoong Diyos na nagbigay sa atin ng ganitong klaseng mga kaalaman. Kaya yun lang po, at yun ang sinabi ko kanina, ay ito ay pangkalahatang proteksyon at swerte sa buhay. At mataas na po yung oras natin, at maraming salamat sa inyong panunood, at God bless po sa inyong lahat. Kung sakali man mapaibig ninyo ito,
ay mayroon akong number na iniwan dyan. Pwede kayong tumawag sa akin at mag-text. Iniwan ko yung number dyan sa aking title sa YouTube. At ang aking Facebook account, Commander Bugtungan. Pwede kayong kumontak para hindi kayo ma-scam at totoo ang iyong makukuha. Kaya hanggang dito na lang at maraming salamat at God bless po sa inyong lahat.